Wellman TV. Ricardo Willis. Kabanata 541 Death Valley. Sumunod, nahuli muna nina Cameron at Elijah ang lahat ng natitirang miyembro ng Cobra Syndicate. Napilitan silang makipagsanib puwersa sa mga nagbebenta ng droga na ito para labanan ang organisasyong Fierce Talon. Ngayon, sa pagdating ng malalakas na reinforcement at pagkakahuli kay Colt at sa iba pa, oras na para harapin ang mga natitirang miyembrong ito. Nang ligtas na ang likuran at ganap na nilang kontrolado ang campsite at ang orihinal na tagwan ng Cobra Syndicate, pinamunuan ni Cameron ang kanyang Skyguard Battalion at Dragon Sword Brigade na ganap na armado patungo sa moog ng organisasyon ng Fierce Talon. Dito, sa isang palanggana sa Goldheart Moon District. Ang palanggana ay napuno ng mga bangkay, at isang grupo ng mga ekspertong kakaiba ang pananamit ay walang awa na pumapatay sa mga miyembro ng organisasyong Fierce Talon. Sa loob ng isang batong gusali. Isang ascetic monk na nakasuot ng guti-guti na damit, walang sapin ang paa, at may hawak na soul summoning banner na walang ekspresyon habang ang pinuno ng organisasyon ng Fierce Talon ay lumuhod sa kanyang harapan. Master, please spare me. Ang mga ekspertong ipinadala para tumulong sa akin noon, ang mga taga-Divina, ay pinatay ng Prayosha military. Wala itong kinalaman sa akin. Please, patawarin mo ako. Ang pinuno ng organisasyon ng Fierce Talon ay natatakot na nagmakaawa habang nakatingin sa ascetic monk sa kanyang harapan. Ngumisi ang ascetic monk, humayo ka, gagabayan kita sa kaliwanagan. Habang nagsasalita siya, walang awang hinampas ng kanyang palad ang pinuno ng organisasyong Fierce Talon, na nagdulot ng malakas na puwersa na nagpabasag ng kanyang bungo at nagwasak sa kanyang utak. Nanlaki ang mga mata ng pinuno, at mabilis na nawala ang kanyang sigla. Sa susunod na sandali, ang mukha ng ascetic monk ay nagpakita ng mapagkunwari na, mahabagin, na ekspresyon habang siya ay umaawit ng sinaunang Sanskrit mula sa Tianzo. Ang kaluluwa ng pinuno ng Fierce Talon ay sapilitang pinigilan sa loob ng soul summoning banner ng ascetic monk. Ito ay nagkakahalaga ng pagbanggit na ang pinuno ng organisasyon ng Fierce Talon ay orihinal na mula sa Tianzo Kingdom. Kaya, ang tulong na hiniling niya ay hindi mula sa organisasyon ng Deities Tears kundi mula sa isang misteryosong esoteric sect sa loob ng Tianzo na tinatawag na Divina. Ang Cobra Syndicate at ang Fierce Talon Armed Syndicate, parehong armadong puwersa sa pagtutulak ng droga sa Goldheart Moon District, ay nagkaroon ng mga salungatan sa nakaraan. Sa makatuwid, tiyak na ang mga pinuno ng magkabilang panig ay may mga tinatagong ahente sa loob ng mga organisasyon ng bawat isa. Nasa huling hininga na ang impormante ng Cobra Syndicate na nasa loob ng Fierce Talon Armed Syndicate at nagpadala ng mensahe kay Colt. Matapos may hatid ang ilang impormasyon sa hindi malinaw na paraan, namatay siya. Kaya, hindi naintindihan ni Colt ang Divina bilang organisasyon ng Deities Tears. Samantala, pagkatapos patayin ng ascetic monk ang pinuno ng Fierce Talon, napuno ng malupit na pag-asa ang kanyang mukha habang nakikinig siya sa unti-unting tahimik na mga tunog sa labas. Para mabuksan ang Nest of Malevolence, kailangan ko ng maraming buhay na kaluluwa. Ang ascetic monk ay tumawa at lumabas. Ilang sandali pa, tumayo siya sa lambak na puno ng mga bangkay, ang soul summoning banner sa kanyang kamay ay naglalabas ng madilim na ningning. Isa-isa, ang mga kaluluwa ay napunit at napilipid, na inilabas sa soul summoning banner. Kinaumagahan, nang dumating si Cameron at ang kanyang mga tauhan sa hideout ng Fierce Talon Armed Syndicate, nagulat ang lahat sa nakakakilabot na eksena sa harapan nila. Patay na ba silang lahat? Sino ang gumawa nito? Napakunot-nuo ang mukha ni Simeon habang pinagmamasdan ang eksenang kahawig ng isang katayan, at gulat na tanong niya. Naging seryoso ang ekspresyon ni Cameron, at ikinaway niya ang kanyang kamay, na nagsasabing, hanapin. Tingnan kung may mga nakaligtas. Mag-ingat sa panganib. Makalipas ang ilang sandali. Nagtipon ang lahat sa labas ng palanggana, puno ng pagkabigla ang kanilang mga mukha. Nagre-report kay Cameron, patay na silang lahat. Wala ni isang survivor. Kabilang dito ang pinuno ng Fierce Talon Armed Syndicate. Napatay siya sa loob ng batong gusaling iyon. Wala ring nakaligtas sa iba pang malalaking pinuno.
Base sa mga bakas na naiwan sa mga katawan, parang namatay sila sa malamig na armas o hand-to-hand combat. Isang squad leader mula sa Skyguard Battalion ang nagulat sa malalim na boses. Tumango si Cameron at nagtanong, bukod sa mga miyembro ng organisasyon ng First Talon, may nakita ka bang iba? Tulad ng mga eksperto mula sa organisasyon ng Daytime Tears na dumating upang tulungan sila, marahil. Hindi. Kahit papaano ay wala pa akong nakikitang mga kilalang eksperto mula sa organisasyon ng Daytime Tears sa buong mundo, sagot ng nasasakupan, umiling-iling. Kumunot ang noo ni Cameron, nakaramdam ng makapal na ulap ng pagkalito. Ano nga ba ang nangyari dito? Sino ang responsable sa massacre na ito? Tila ang mga katawan na ito ay napatay sa pamamagitan ng malamig na mga sandata o kamay sa kamay na labanan, na nagpapahiwatig na ito ay hindi gawain ng iba pang armadong puwersa sa Goldheart Moon District o panloob na alitan. Mas mukhang gawa ito ng isang grupo ng mga sinaunang martial expert. Sa pagkakataong iyon, mas lalong naging seryoso ang ekspresyon ni Cameron, na para bang naramdaman na may ibang puwersang nasangkot sa pangyayaring ito. Sa kabilang banda, sa loob ng tent, malamig ang ekspresyon ni Phoebe at nanatili ang matalim na tingin kay Ricardo, dahil nangakong hindi niya ito hahayaang mawala sa kanyang paningin. Samantala, tila hindi pinansin ni Ricardo ang magandang dalaga at itinuon ang atensyon kay Colt. Do you think your life is valuable? Maari mo bang ipagpalit ito para sa kaligtasan ng aking asawa at anak na nasa kamay ni Kevin? Tanong ni Ricardo na madilim at malungkot ang kanyang ekspresyon habang nakatingin sa medyo may edad na lalaki na mukhang nasa edad 40. Oo, sigurado. Kay Kevin, masama lang ang lolo sa tuhod. Bone, isang regular na elder ng nakatagong pamilyang Willis. Ngunit ang aking lolo, isa siyang Supreme Elder, One Net. Pinakamakapangyarihan sa pamilya. Kahit 100 beses pa ang lakas ng loob ni Kevin, hindi siya maglalakas loob na saktan ako. Makakaasa ka. Colt sa simula. Nagsalita ng matigas, lumalabas. Malakas ang loob. Gayunpaman, pagkatapos ibunyag ang lahat, siya ay naging mahina. Ngayon, gusto lang niyang manatiling buhay. Pagkatapos ng lahat, wala siyang interes sa paglilinang at itinalaga sa labas. Mag-ipon ng kayamanan para sa pamilya. Nawasak man ang larangan ng elixir, basta't mapangalagaan niya ang kanyang buhay, masisiyahan pa rin siya. Kayamanan at kaunlaran bilang ang apo ng isang Supreme Elder. Good? I hope so, tumango si Ricardo. Sa susunod na sandali, namumungay ang kanyang mga mata at nakatingin sa ibang lalaki, biglang hinawakan ni Ricardo ang kanyang braso, pagkatapos ang kanyang mga binti. Snap! Snap! Ah! Sabayan pa ng tunog ng mga bali ng buto, napasigaw si Colt sa sakit, na lumikot ang mukha. Bakit? Bakit mo ginagawa ito? What's the point? Bakit ako pinapahirapan ng ganito? Sinabi ko na sayo ang lahat. Ang sarap bang pahirapan ako? Di ba? Nag-iba ang boses ni Colt habang sumisigaw, puno ng galit at hinanakit ang mga mata habang nakatingin kay Ricardo. Nang masaksihan ang eksenang ito, napakunot ang kilay ni Phoebe at tahimik na sinumpa si Ricardo bilang isang psychopath. Akala niya ay mayroon itong kakaibang libangan at nasiyahan sa pagpapahirap sa iba. Gayunpaman, sa susunod na sandali, si Colt, na kanina pa sumisigaw sa matinding paghihirap, ay biglang nanlaki ang mga mata, nakatingin kay Ricardo na hindi makapaniwala. Ikaw. Sa sandaling iyon, naglabas si Ricardo ng ilang pilak na karayom at ipinasok ang mga ito sa acupoints ni Colt, na nagsimulang gumaling sa kanya. Kabanata 542 napakaganda. Si Ricardo ay pinagkakaabalahan lamang tungkol sa mga sirang paa ni Colt, ngunit ito ay talagang upang ayusin ang kanyang mga buto. Gayunpaman, pagkatapos itakda ang mga ito, hindi direktang binigyan siya ni Ricardo ng espiritual na enerhiya upang tumulong sa kanyang paggaling. Sa halip, gumamit siya ng mga pilak na karayom para linlangan ang iba. Pagkatapos ng lahat, ang kabilang partido ay hindi isa sa kanila. Ikaw. Tinutulungan mo akong magpagaling. Nanlaki ang mata ni Colt, hindi makapaniwalang tanong.
Sa sandaling ito, naramdaman niya ang mga hibla ng mainit na enerhiya na dumadaloy sa kanyang katawan sa pamamagitan ng mga pilak na karayom. Ang dati niyang nabali na mga paa ay mahimalang gumaling sa mabilis na bilis. Dahil dito, talagang namangha si Colt sa mga kasanayang medikal ni Ricardo. Ang ekspresyon sa kanyang mukha ay nagbago mula sa galit at pagkabigla hanggang sa pagtataka at pasasalamat. Salamat. Salamat. Ilang beses na kumikislap ang mga mata ni Colt habang nagpasalamat kay Ricardo, taos-puso man o hindi. Hindi na kailangan. Basta't makikipagtulungan ka sa akin mamaya. Kung hindi, maaari kong baliin ulit ang mga paa mo anumang oras. Kaya kung wakasan ang buhay mo. Walang ekspresyong sabi ni Ricardo. Oo. Oo. Talagang makikipagtulungan ako, nagmamadaling tumango si Colt. Sige, magpahinga ka muna at matulog saglit, sabi ni Ricardo habang ginagamot siya. Sa sumunod na segundo, isang hampas ng palad ang direktang dumapo sa leeg ni Colt, dahilan upang siya ay agad na nahimatay. Namilog ang kanyang mga mata, at napangisi si Ricardo. Hindi siya totoong mabait para tretuhin si Colt. Sa totoo lang, ginawa ito ni Ricardo para hindi masaktan si Miranda o Nora. Kung dumating si Kevin at nakita si Colt na nawawala ang mga paa, maaaring magalit siya at mapahamak sina Miranda at Nora. Hindi yun kinaya ni Ricardo. Kaya naman pinagaling niya ang mga belang paa ni Colt, kahit papaano ay pinapakita niya na parang buo si Colt. Sa sandaling ito, sinulyapan ni Phoebe ang walang malay na Colt, tinikom ang kanyang mga labi, at nagtanong, masaya bang baliin ang mga binti ng isang tao at pagkatapos ay ayusin ito? Tumawa si Ricardo at hindi sumagot. Naging sanhi ito ng pag-freeze ng ekspresyon ni Phoebe, na nagpapakita ng bakas ng inis. Bilang young master ng Hudpid sect at isang napakabihirang kagandahan, hindi pa siya gaanong pinapansin noon. Sa sumunod na segundo, nagngangalit si Phoebe at sinabing, tawagin ba kitang Landon o Ricardo? Nang marinig ito, sa wakas ay tumingin sa kanya si Ricardo at malamig na sinabi, alin ang gusto mo? Ngumisi si Phoebe, ang pagpapanggap bilang miyembro ng pamilya Graham at pagsali sa Clan Grand Competition para masecure ang status ng pamilya. Mukhang may malapit kang relasyon sa pamilya Graham, di ba? Kumunot ang noo ni Ricardo at nagtanong, anong ibig mong sabihin? Nothing in particular. Iniisip ko lang kung iuulat ko ang iyong pagpapanggap bilang isang miyembro ng pamilya Graham sa Arbitration Council na binuo ng 5 malalaking sekta, at nagpasya silang bawiin ang status ng pamilya Graham, ano sa tingin mo ang mangyayari? Mapaglarong tanong ni Phoebe. Agad na nagdilim ang mukha ni Ricardo nang marinig ang kanyang sinabi. Narinig niya mula kina Savannah at Matthias kung gaano kahalaga ang katayuan ng sinaunang Marshall family na ito sa pamilya Graham. Ang pagkawala ng katayuang ito ay nangangahulugan na ang pamilya Wood, kabilang ang nakatagong pamilyang Wood, na may sama ng loob laban sa pamilyang Graham, ay wala ng pag-aalinlangan tungkol sa pag-target sa kanila. Sa totoo lang, nadama ni Ricardo ang isang tiyak na koneksyon sa pamilya Graham. Anuman ang anumang bagay, ang kanilang dating patriarch, si Raul, ay nagligtas sa kanyang buhay nang siya ay mahuli ng Hawkeye Ghost. Anuman ang intensyon ng kabilang partido, ang utang ng pasasalamat ay higit sa lahat. Kaya naman, nang marinig ni Ricardo ang pagbabante ni Phoebe na bawiin ang katayuan ng pamilya Graham, agad na naging malamig ang kanyang ekspresyon. Tahimik siyang nakatitig sa kanya, walang sinasabi. Ngumisi si Phoebe na parang may naalala bigla. Oh, nga pala, may isa pa. Yung maliit na dilag mula sa pamilyang Graham, Savannah, tama ba? Sumali na rin siya sa ating Hudpid sect at naging inner disciple. What do if I was to target her a little? Ang sekta. Hindi ba magiging masaya iyon? Phoebe, may problema ka ba sa akin? Alam kong may sama ka ng loob sa akin, pero kung may sasabihin ka, sabihin mo sa akin ng diretsyo. Hindi na kailangan pang idamay ang iba, huling tanong ni Ricardo sa malamig na boses. Nang makitang sa wakas ay nagsalita na si Ricardo, bumungad sa mukha ni Phoebe ang mapang-asar na ekspresyon. Interesting. Very interesting. Mukhang medyo may pakialam ka sa munting kagandahang iyon. It's not that I care so much.
I just don't want to drag others into trouble because of me. What do you want? Sagot ni Ricardo. Ang individual na pagsubok sa Clan Grand. Ang kompetisyon ay itinakda ng iyong Hudpid sect, hindi mo ba kaya? Hinahayaan mo lang akong maging kasangkapan at pilitin akong tumalon sa bulkan ng walang pagkakataong lumaban. Phoebe, ang boring mo talaga. At sa huli, binigyan pa kita ng gantimpala para sa unang pwesto sa pagsubok. Kaya ba nagtatanim ka pa rin ng sama ng loob sa akin? Naiinis na tanong ni Ricardo. Hindi na dapat dinala ito ni Ricardo, dahil mas lalo pang neinsulto si Phoebe sa kanyang mga sinabi. Anong sabi mo? Kailangan ko ba ng permiso mo? Tumaas ang kilay ng magandang dalaga at pinagalitan siya. Ano ang gusto mo, kung gayon? Kumunat ang noo ni Ricardo at nagtanong. Nang marinig ang tanong ni Ricardo, saglit na nanghina ang boses ni Phoebe. Sa katunayan, hindi niya naisip kung ano ang partikular na gusto niya. Sobra na siguro ang pagpatay kay Ricardo. Pero hindi niya kayang tretuhin lang siya na parang walang nangyari. Ang eksena ng pagpilit at pagpapahiya niya sa kanya sa Sacred Medicine Valley ay isang bagay na hindi niya malilimutan sa kanyang buhay. Kaya may gusto siyang bawiin kay Ricardo. Lumuhad ka at humingi ng tawad sa akin, at baka isipin kong patawarin ang nakaraan. Malamig na sabi ni Phoebe kay Ricardo matapos mag-isip sandali. Bakit may sama ng loob si Phoebe kay Ricardo? Sa huli, ito ay dahil nakaramdam siya ng pang-iinsulto sa kanya. Kaya't kung maaari niyang ibalik ang mga talahanayan at hiyain siya bilang kapalit, pakiramdam niya ay mas balanse sa loob. Habang bumabagsak ang kanyang mga salita, humagalpak ng tawa si Ricardo. Lumuhad ka para sayo. Phoebe, nagbibiro ka ba? Malamig nang umuso si Phoebe, sino ang nagbibiro? Kung lumuhad ka at humingi ng tawad sa akin, hahayaan akong maglabas ng galit, hindi na ako magkakaroon ng problema sa iyo. Makakabuti ito para sa iyo, sa pamilyang Graham, at sa Savannah na iyon. Ricardo, wag mong isipin na ako pa rin ang mid-core formation cultivator na pinahiya mo noon sa Sacred Medicine Valley. Hindi ako natatakot na sabihin sa iyo na nakalusot na ako sa Golden Core Realm, at ang aking nagising na advanced na konstitusyon ay may katangiang yelo. Wala ka ng laban sa akin ngayon. Maaari kang pumili, lumuhad sa akin mismo, o ako mismo ang nagpapaluhod sa iyo at humingi ng awa. Sa pagtatapos ng kanyang mga salita, itinaas ni Phoebe ang kanyang pinong baba at itinuro ang lupa sa kanyang harapan, na nagpapakita ng mapagmataas at dominanteng posture. Oh! Impressive, tumawa si Ricardo. Bilang tugon. Sa susunod na sandali, siya umiling at sinabing, ayokong makipag-away sa iyo ngayon. Huwag mong kalimutan na tayo ay magkakaibigan pansamantala, di ba? Ayokong pahirapan ang mga bagay-bagay para kay Cameron. Kung gusto mo pang gumawa ng gulo, kapag naresolba na ang usapin na ito, maaari kitang turuan muli ng leksyon sa ngayon, hayaan na lang natin. Kabanata 543 Hindi necessarily imposibleng pag-usapan. Hey! Sinong kasama mo? Natatakot ka ba? Mapanuksong tanong ni Phoebe nang marinig ang sinabi ni Ricardo. Oo, natatakot ako. Sapat na ba iyon? Tumango si Ricardo, pakiramdam niya ay medyo tanga si Phoebe. Naalala pa niya ang unang beses na nakilala niya ang magandang dalagang ito. Nagbigay siya ng hangin ng higit na kahusayan at malamig na pagmamataas. Ngunit ang katotohanan ay nagsiwalat na ang lahat ng ito ay isang ilusyon lamang. Ngayon ay tila ang batang may bahay na ito. Paano niya ito ilalagay? Medyo childish. Marahil iyon ang pinakamahusay na paraan upang ilarawan siya. Para siyang spoiled sa bahay na parang bata. Siya ay kulang sa makamundong karanasan, hindi makayanan ng anumang mga hinaing, at walang planong isip. Sa tuwing lalabas siya, ipinagmamalaki niya ang kanyang lakas nang hindi nauunawaan ang kahalagahan ng pagtatago nito. Tila siya ay lumaki sa isang sekta, nakupkup at hindi nagalaw ng malupit na katotohanan ng lipunan. Sa kanyang kasalukuyang pag-iisip, malamang na magdusa siya maaga o huli. Sa sandaling ito, talagang ayaw ni Ricardo na makipag-away sa kanya. Hindi siya sigurado sa dami at lakas ng mga tao ni Kevin.
Kung nasaktan siya at dumating ang grupo ni Kevin, parang nawala ng isang Golden Core expert sa kanilang panig. Natatakot ka. Kung natatakot ka, lumuhad ka at humingi ng tawad sa akin. Lalong naging dominante si Phoebe at inutusan siya ng mayabang. Walang imak na umiling si Ricardo, tumayo, at sinimulang tanggalin ang kanyang pantalon. Ano? Anong ginagawa mo? Nagulat si Phoebe sa eksena at nagtanong, medyo nalilito. Ang bastos na ito, anong ginagawa niya? Phoebe, I want to relieve myself. If you don't mind, pwede bang tumabi ka? Si Ricardo, nainis sa titig ni Phoebe, ay naglakad patungo sa labas ng tent at nagtanong sa hindi nasisiyahang tono. Ikaw. Bahagyang namula ang mukha ni Phoebe nang marinig ito. Ngunit sa sumunod na segundo, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sumunod sa kanya, determinadong bantayan si Ricardo at huwag itong mawala sa kanyang paningin. Pagkalabas ni Ricardo, hindi na siya nagpapigil at dirdiretsyong niluwagan ang sarili sa labas. Gulat na bulalas ni Phoebe, ngunit saglit, nakalimutan niyang tumalikod. Hindi niya inaasahan na gagawin talaga ito ni Ricardo noon at doon. Sa pagmamasid sa isang matandang lalaki na umiihi sa harapan niya, nakaramdam ng pagkatulala si Phoebe. Maya-maya, nang matapos si Ricardo at tumalikod sa kanya, sarkastikong tanong nito, Phoebe, may bagay ka ba sa lalaki? Nakatitig ka ba sa akin habang naiihi ako? Ikaw, walang hiya. Ikaw walang kwentang tao. Nakakadiri. Tingnan natin ang tungkol dito. Nabalik sa katinuan si Phoebe, naramdaman niyang uminit ang pisngi niya. Nang sumunod na sandali, nagngangalit siya, nagmura, at tumalikod, mabilis na tumakbo palayo. Humalaklak si Ricardo habang pinagmamasdan ang pag-urong nito, nakaramdam ng ginhawa. Napaisip siya, sa tingin mo hindi nakita kakayanin. Sa wakas naalis din ang babaeng ito. Kung hindi, siya ay patuloy na nakatitig sa kanya, hinihiling na lumuhad ito at humingi ng tawad. Sobrang nakakainis. Sa tanghali ng araw na iyon, nang bumalik si Cameron kasama ang kanyang mga tauhan, nahanap niya sina Ricardo at Phoebe at apurahang tumawag para sa isang pulong sa isang pansamantalang command tent. Pagdating sa loob, binigyan ni Phoebe si Ricardo ng nakamamatay na sulyap sa hindi malamang dahilan. Ang kanyang ekspresyon ay tila hindi natural, at isang bahagyang pamumula ang lumitaw sa kanyang mukha. Kahit saan magpunta si Ricardo, nasa kanya pa rin si Colt bilang hostage. Sa sandaling ito, si Colt ay hawak ni Ricardo at nagpakita ng mga palatandaan ng pagbabalik ng malay. Kaya't mabilis siyang hinampas ni Ricardo ng tadtad, dahilan para mawalan ng ulirat si Colt. Bakas sa mga mukha nila Cameron, Simeon, Elijah, at ang iba pa ang pagtataka at kawalan ng katiyakan. Cameron, bumalik ka agad. Nabura ba ang Firestone Armed Syndicate? Inalis ni Phoebe ang tingin kay Ricardo at tinanong si Cameron. Sinabi ni Cameron sa malalim na boses, ang Firestone Armed Syndicate ay talagang nabura, ngunit hindi kami iyon. Habang nagsasalita siya, ipinaliwanag niya ang sitwasyon kina Ricardo at Phoebe. Matapos marinig ito, pareho silang nagsuot ng mga ekspresyon ng pagkagulat. Sino ang gumawa nito? Napakalupit nila, pinapatay ang lahat. Nagtatakang bulalas ni Phoebe. Upang maging makatwiran, kahit kailan. Pag-aalis ng puwersa, bihira ang pumatay. Lahat. Sa karamihan, gagawin lang nila. Target ang pinuno at mga pangunahing miyembro, pahinga ay maaaring makatakas o maging. Ang nilalaman ng W ay kabilang sa. Gayunpaman, ang Firestone Armed Syndicate ay tila ganap na nalipol ng walang iniwang buhay. Ang mga taong gumawa nito ay hindi dapat. Mula sa Goldheart Moon District. Sa paghusga mula sa kanilang mga pamamaraan, ito. Parang gawa ng mga eksperto mula sa mga sinaunang martial sects. Nagtataka ako kung ang puwersang ito ay patungo din sa Enigma Ruins. Kung gayon, maaaring hindi natin may iwasang makipag-ugnayan sa kanila sa madaling panahon. At ngayon, nandito na tayo, kitang-kita, habang ang puwersang ito ay nananatiling nakatago, sabi ni Ricardo sa mahinang boses. Tumango si Cameron. Tama si Mr. Ricardo. Baka kailangan nating harapin ang dalawang puwersa sa hinaharap,
hindi pa banggitin ang malihim na pamilyang Willis. Nang marinig ito, seryoso ang ekspresyon ng mga taong naroroon. Sa sandaling ito, kinagat ni Phoebe ang kanyang labi at sinabing, kung gayon, dapat ba akong humingi ng tulong sa aking sekta at hilingin sa Hogped sect na magpadala ng higit pang mga eksperto? I'm afraid it's too late, umiling si Cameron. Saying that, the mighty Sky War God looked at Ricardo and said, Ricardo, I have an idea. Listen and see if you can accept it. Nakataas ang kilay na sagot ni Ricardo at tumango. Sige po. Saglit na nag-isip si Cameron, sinulyapan si Colt sa mga kamay ni Ricardo, at pansamantalang sinabi, siguro hindi na natin kailangang makipagtalo sa palihim na pamilyang Willis. Baka pwede tayong magtulungan. Nang marinig ito, nagbago ang ekspresyon ni Ricardo, at kumunat ang noo niya. Mr. Hernandez, hindi ko maintindihan. Paki-explain. Makipagtulungan sa mga eksperto mula sa pamilya Willis. Nang marinig ang ideya ni Cameron, isang pakiramdam ng pagtutol ang bumalot sa puso ni Ricardo. Ngumiti si Cameron at nagpatuloy, ikaw. Nabanggit kanina ni Kevin. Banihag ang iyong asawa at anak dahil binali mo ang paa ng isang tao, at gusto niyang tulungan ng taong iyon na harapin ka ngunit sa aking palagay, hindi ito isang hindi mapagkakasunduang salungatan. Ang taong iyon ay hindi gaanong mahalaga, isang alapier's lamang ng pamilya Willis. Ang pagtulong sa kanya ni Kevin laban sa iyo ay malamang na maginhawa lamang. Mukha ng isang site na maaaring magdala ng mga pagkakataon sa mga magsasaka, sa tingin ko. Walang kabuluhan ng tunggalian na ito. Walang nakakaalam. Anong mga panganib ang nasa loob ng site na iyon, at ngayon ang Goldheart Moon District ay may karagdagang mahiwagang puwersa na lihim na nagmamatsyag sa amin. Sa sitwasyong ito, hindi imposible ang pakikipagkasundo sa mga eksperto mula sa pamilyang Willis at pagsanib puwersa upang tuklasin ang site. Buhay pa si Colt, at kung dadalhin nila ang iyong asawa at anak, maaari tayong makipagpalitan ng mga hostage at maupo upang mag-usap. Kabanata 544 na dalhin sila. Nang marinig ang mungkahi ni Cameron, nanatiling kalmado si Ricardo sa panlabas ngunit nakaramdam ng panunuya sa loob. Talaga bang hindi mapagkakasundo ang hidwaan sa pagitan nila ni Kevin at ng iba pang bihasang miyembro ng pamilya Willis? Hindi alam ni Cameron na walang humpay ang pagkamuhi niya sa pamilya Willis, lalo na sa paghihiganti sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. Gayunpaman, hindi kumibo si Ricardo at pasimpleng kumunat ang noo habang tahimik na nakikinig. Pagkatapos ng lahat, hindi alam ni Cameron ang mga bagay na ito. Kahit si Kevin ay hindi alam ang lahat. Mr. Ricardo, ano sa tingin mo? Tanong ni Cameron sa kanya matapos ang proposal niya at tinitigan ang ekspresyon ni Ricardo na may probong look. Sinulyapan ni Ricardo si Cameron at nag-isip ng matagal bago tahimik na tumango. We can give it a try. As long as willing silang ibigay ang asawa at anak ko, wala akong tutol sa ideya mo sa ngayon, anya. Sa anumang kaso, gusto niyang makuha muna si Miranda at Nora. Gayunpaman, sa kaibuturan, hindi kailanman sinadya ni Ricardo na palayain si Kevin at ang kanyang mga kasabwat. Mula nang malaman niya mula kay Colt na si Kevin ay apo sa tuhod ni Wicked Bone, nagpasya na siyang tiyakin ang pagkamatay ni Kevin. Gusto niyang maranasan ni Wicked Bone ang sakit ng pagkawala ng mga mahal sa buhay. Nang gabing iyon, kumusta ang pasukan sa mga guho? Tanong ni Cameron sa opisyal na nagbabantay sa kuweba, kasama si Simeon at iba pa. Hindi sumama si Ricardo sa pagkakataong ito. Sa madaling salita, hindi na siya interesado sa mga guho. Napuno ng pag-aalala ang kanyang isip para kina Miranda at Nora. Sinubukan niyang tawagan muli ang telepono ni Miranda, ngunit walang sumasagot. Hindi niya alam kung na-deactivate ba ni Kevin ang telepono o hindi sila nakaka-pick up habang nasa daan. Ang kawalan ng pakikipag-ugnay ay nagdulot ng pagkabalisa ni Ricardo. Si Phoebe naman, binalik niya ang atensyon kay Ricardo at pinagpatuloy ang panunood sa kanya. Tungkol sa iyong tanong, ang lakas ng harang sa pasukan ay parang hindi nagbabago, ulat ng opisyal. Oh,
Kumunot ang noo ni Cameron at lumakad, inabot ang kumikislap na liwanag na hadlang para maramdaman iyon. Bakas sa mukha niya ang pagkalito at hindi makapaniwala. Sa katunayan, ang lakas ng hadlang ay nanatiling pareho noong dumating sila ng mas maaga ngayon. Mukhang hindi naman ito hamina. Deputy Governor, sabi mo unti-unti nang humihina ang lakas ng harang bago tayo dumating. Lumingon si Cameron kay Elijah at nagtanong. Ang Deputy Governor, na unang namumuno dito, ay tumango at sinabing, oo, humihina ito araw-araw. Kahit sa loob ng parehong araw, may mga pagbabago sa pagitan ng umaga at gabi. Kung gayon bakit bigla itong tumigil sa pagbabago ngayon? Nagtatakang tanong ni Cameron. I don't know. I don't understand these things also, sagot ng Deputy Governor na may pilit na ngiti at isang iling. Kumunot ang noo ni Cameron, hindi maintindihan ang sitwasyon. Naisip niya noon na ang humihinang hadlang ay nagpapahiwatig na malapit nang bumukas ang Enigma Ruins. Ngunit ngayon, sa biglaang paghinto ng mga pagbabago, kailan kaya sila makakapapasok at masisiwalat ang katotohanan? Sumunod, maingat na nagtanong si Cameron tungkol sa kamakailang mga pangyayari, kabilang ang anumang abnormal na mga pangyayari na dapat tandaan. Inaasahan niyang mahihinuha ang mga salik na naging sanhi ng paghina ng hadlang. Pagkaraan ng ilang sandali, pagkatapos makinig sa mga salaysay ng representante na gobernador at ilang mga subordinate na madalas na nagbabantay sa pasukan, isang nasa katanghaliang gulang na opisyal na nagngangalang Ollie, na dating master sa larangan ng geomancy bago sumali sa militar, ay nagsuot ng isang nag-iisip na ekspresyon. Siya ay may reputasyon sa pagiging isang pambihirang tao na hinikayat ng militar. Napansin ni Ollie, mula sa mga detalyeng ibinigay ng mga individual na ito, ang ilang kapansin-pansing punto. Nang i-connecte niya ang mga ito, malabo niyang nahulaan ang ilang mga pahiwatig. Una, hamina ang hadlang ng maraming sundalo ang namatay sa kampong ito. Kung ito man ay ang Cobra Syndicate na kumukuha ng kontrol sa pasukan mula sa First Talon Armed Syndicate o ang huli ay naglulunsad ng isang counterattack, mayroong malaking casualty. Pangalawa, ang mga sundalong nagbabantay sa pasukan ay kadalasang nakakaramdam ng kakaibang malamig na simoy ng hangin sa panahong iyon. Kapansin-pansin na nangyari ito sa isang medyo nakakulong na espasyo sa loob ng kuweba at walang nakakaalam kung saan nanggaling ang malamig na simoy na ito. Hindi kaya kailangan ng hadlang sa pasukan ng mga guho na ito na sumipsip ng mga kaluluwa upang unti-unting manghina at magbukas. Ollie speculated, ang kanyang boses ay puno ng pagmumuni-muni. Tumaas ang isang kilay ni Cameron at nagtanong, oh. Please elaborate. Pagkatapos ay binanggit ni Ollie ang dalawang kapansin-pansing punto at ibinahagi ang kanyang haka-haka at pagsusuri. Sa kanyang pananaw, ang dahilan kung bakit patuloy na hamina ang hadlang noong mga nakaraang araw ay dahil maraming tao ang namatay dito at ang kanilang mga kaluluwa ay hinihigop ng hadlang. Gayunpaman, sa mga nagdaang araw, walang mga labanan, at ang lahat ng mga kaluluwa ay nasisipsip na, kaya naman hindi nagbago ang hadlang. Matapos marinig ito, lahat ng naruroon ay tila naguguluhan at hindi sigurado. So, sinasabi mo bang mas maraming tao ang kailangang mamatay para mabuksan ang harang na ito? Kumunot ang noo ni Elijah at nagtanong. Ollie shrugged noncommittally, I'm just speculating. Samantala, ang ekspresyon ni Cameron. Patuloy na nagbabago habang iniisip ang mga pangyayari noong nakaraang araw. Ang hideout ni First Talon ay ganap na nabura, nagkalat ang mga katawan. Kahit saan. Pwede ba yun? Isang tao. Lumipas ang isang gabi na walang komunikasyon. Kinaumagahan, nakatanggap ng hindi pamilyar na tawag si Ricardo, dahilan para magulantang siya mula sa gabing walang tulog. Kitang-kita ni Phoebe, na kanina pa nakatingin kay Ricardo, ang tensyon sa kanyang mukha. Hello. Mabilis na sagot ni Ricardo, malalim at seryoso ang boses. Hehe, kinakabahan, ha? Mula sa kabilang dulo ang bahagyang malas na boses ni Kevin na sinabayan pa ng pagsinghot. Nakarating ka na ba? Tanong ni Ricardo, huminga ng malalim. Meron. Dalhin mo si Colt at pumunta sa. Anong tawag sa lugar na ito? Parang may tinanong si Kevin sa malapit, tapos tumawa,
Come to Tyke Valley. You can come alone or bring whoever you want, even bring a army. I welcome it all. Hahaha, if negotiations don't work out, I can always kill mas maraming tao. Sa bandang huli, siya ay naging walang hiya-hiya. I think we can come to a agreement. I will come as soon as possible, mahinahong tugon ni Ricardo, pinipigilan ang kanyang panloob na pagnanasang maghayganti. Makalipas ang 2 oras. 2 sasakyang militar ang dumating sa isang lambak, at bumaba sa mga sasakyan sina Ricardo, Cameron, Phoebe, at iba pa. Sa isang bahay na matatagpuan sa lambak, nakaupo si Kevin doon, nakasandaw sa sopa na may ekspresyon ng kasiyahan. Sa mesa sa harapan niya, may mga labi ng puting pulbos. Kamangha-mangha ang lugar na ito. Hindi pa ako nakaranas ng ganoong kadalisayan. Nakakatuwa. Napahinga ng saglit si Kevin at ngumisi. Sa tabi niya, tumingin sa kanya ang medyo may edad na babae at ang iba pa at tahimik na umiling. Kahit na sila ay mga eksperto sa Golden Core, ang pagiging hindi mapigil ay malamang na makapinsala sa kanilang mga utak maaga o huli. Sa kabilang banda, nagising na si Miranda, nakatali ang buong katawan ng mga tanikala na bakal. Kabanata 545 Huwag maging impulsive. Puno ng galit ang magagandang mata ni Miranda habang nakatitig kay Kevin, ngunit higit sa lahat ay may pag-aalala. Anong gusto mo? Nasaan ang anak ko? Pinunasan ni Kevin ang ilong niya at ngumisi. Anak mo. Hihihi, mag-alala ka muna sa sarili mo. Kung hindi marunong mag-asawa ang asawa mo, hindi ka rin magiging ligtas. Bastos ka. Nasaan ang anak ko? Kinagat ni Miranda ang kanyang mga ngipin at nagpumiglas, ngunit kahit na siya ay isang master ng Dark Force, ang mga tanikala sa kanyang katawan ay espesyal na ginawa at hindi siya makawala. Kinausap mo pa ba ako? Naningkit ang mga mata ni Kevin habang pinagmamasdan ng Kat Angie tanging mukha at kurbadong figure ni Miranda. Nag-evil smile siya. You cheap woman. Kahit na ako mismo ay hindi interesado sa iyo, kung hindi mo alam ang iyong lugar, maaari kong hayaan si Braxton at ang kanyang mga tauhan na magkaroon ng kasiyahan sa iyo. Nang marinig ito, malamig na tumikim ang tatlong nasa katanghaliang gulang na katabi ni Kevin na may bakas ng kasamaan sa kanilang mga mata. Lahat sila ay mga dalubhasa sa Golden Core na ang aktwal na edad ay tiyak na mas matanda kaysa sa kanilang nakikita sa ibabaw. Ngunit lahat ay nagmamahal sa kagandahan. Kahit gaano pa sila katanda, basta normal na lalaki sila ay mahilig sila sa kagandahan. Maging ang medyo may edad na matabang babae na naruroon ay may selos din sa kanyang mga mata nang tumingin kay Miranda. Sa sandaling ito, si Kevin, na nasa sabik sa isip, ay biglang napabulalas, ha! Bakas sa mukha niya ang interes. Nandito na sila. Tara, lumabas ka na. Habang nagsasalita siya ay nagbigay siya ng senadorya sa medyo may edad na babae at nanguna sa paglalakad palabas ng cottage. Pilit na hinablot ng nasa katanghaliang gulang na babae ang kadena na nakagapos kay Miranda at halos kinaladkad siya palabas. Sumunod sa likuran ng tatlong nasa katanghaliang gulang na lalaki. Sa labas, naroon na si Ricardo, hawak-hawak si Colt sa kanyang mga kamay. Si Cameron, Phoebe, at iba pa na nasa likuran niya ay medyo solemn na mga ekspresyon, na pagtantong kaharap nila ang isang Golden Core expert. Nang makitang lumabas si Kevin at ang kanyang grupo, kinaladkad palabas si Miranda habang nakagapos ng kadena, agad na naging malungkot ang ekspresyon ni Ricardo. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa malamig na liwanag. Ricardo. Napatingin ang magagandang mata ni Miranda kay Ricardo. Ayos lang, nandito na ako. Binigyan siya ni Ricardo ng nakakapanatag ng ngiti at nagsalita sa mahinahong tono. Sa sumunod na sandali, sinulyapan niya si Kevin at ang iba pa, ilang beses na nagbago ang ekspresyon ng mukha nito. Nasaan ang aking anak na babae? Sumilay ang masamang ngiti sa mukha ni Kevin. Don't worry, your daughter is fine. Stop the nonsense, iabot mo si Colt, at pakakawalan ko ang asawa mo. Saglit na tiningnan ni Ricardo si Miranda, siniguro na hindi siya nasaktan, pagkatapos ay malamig na nagtanong, nasaan ang aking anak? Gusto kong makita ang aking anak, kung hindi, papatayin ko siya.
Pagkasabi nun, hinawakan ni Ricardo si Colt sa leeg. Tell me, where is my daughter? Saan mo siya dinala? Sa sandaling ito, si Miranda lang ang nakita niya ngunit hindi si Nora ang nakita niya, at mas lalong lumakas ang kanyang pagkabalisa. Ang kanyang mga mata ay nag-iiba-iba sa pananibik at kabaliwan, na para bang anumang oras ay maaari niyang pumutok at patayin si Colt kaagad at doon. Ricardo, pasensya na. Hindi ko naprotektahan si Nora. Bakas sa mga mata ni Miranda ang pagkakasala habang bumubulong. How dare you? Nakita ni Kevin na sinakal ni Ricardo si Colt at agad na napasigaw sa pagtataka. Hinawakan niya rin si Miranda at idiniin ang kamay sa kanyang temple. Tara, kung maglakas loob kang patayin si Colt, papatayin ko ang asawa mo. Hahaha. Dahil sa pagiging drug-induced ni Kevin, parang neurotic siya, nanlilisik ang mga mata niya kay Ricardo. Si Miranda, sa kanyang pagkakahawak, ay tila anumang oras ay maaaring mamatay. Kevin. Nang makita ang sitwasyong ito, mahinang umungol si Braxton na nasa tabi ni Kevin. Kevin, huwag kang padalos-dalos. Iligtas mo muna si Colt. Nagulat din ang iba at mabilis na pinaalalahanan si Kevin. Si Colt ay apo ng reclusive elder ng pamilya Willis, kahit na ang kanyang lakas ay katamtaman, ang kanyang katayuan ay hindi mababa. Kung sila ay pabaya at may nangyari kay Colt, hinding-hindi papayag ang matanda. Off the hook sila. Kevin, huwag kang magulo. Ikaw ba? Are you trying to kill me? Sigaw ni Colt sa takot. Sa kabilang banda, nakita ang pagkabalisa ni Ricardo, lumapit si Cameron at hinayla siya. Ricardo, calm down. Stay calm. Kahit ano pa, nasa kamay pa rin nila ang asawa mo. Hayaan mo na, kakausapin ko sila, okay? Apurahang payo ni Cameron. Malamig din na idinagdag ni Phoebe sa gilid, your wife is at least still alive for now. Gusto mo ba talagang sirain ang lahat sa pamamagitan ng pagharap sa kanila? Sa sandaling ito, ang lahat sa magkabilang panig ay natatakot na ang isang solong pagsabog mula kay Ricardo o Kevin ay magpapalaki sa sitwasyong hindi makontrol. Tahimik naman si Miranda na hawak-hawak ni Kevin mula sa malayo, komplikado ang tingin habang nakatingin kay Ricardo. Sa sandaling ito, malalim ang ginawa ni Ricardo. Hininga at nagsalubong ang kanyang tingin. Si Miranda ay nasa himpapawid. Sa mga magagandang mata na iyon, kitang-kita niya ang damdamin ng pagmamahal at kubrekama para. Sandali, ang kanyang puso. Oh, nanginginig. Manatiling kalmado. Kailangan niyang manatiling kalmado sa sandaling ito. Anuman, kailangan niyang protektahan muna si Miranda. All right, Mr. Hernandez. You talk then. But I want to know the safety of my daughter. Huminga ng malalim si Ricardo. Umatras habang hawak si Colt, at nagsalita sa malalim na boses patungo kay Cameron. Tumango si Cameron, huwag kang mag-alala. Sa sumunod na segundo, humakbang siya pasulong at nagsalita sa malalim na boses sa mga individual sa kabilang panig, ako ang pinakamataas na awtoridad dito. Sino sa inyo ang lalabas at magsasalita? Tinapik ni Braxton ang balikat ni Kevin at binigyan siya ng senadoryas. Kevin, huminahon ka ng konti. Ngumuso si Kevin at walang sabi-sabing huminga ng malamig. Pumwesto si Braxton at nagtanong, paano mo gustong makipag-usap? Magsalita ka. Sumulyap si Cameron kay Ricardo at direktang nagtanong, paano ang bata? Hindi pa namin siya dinala dito. Nasa Lilonyo pa siya. Since we're exchange hostages, it should be 1-for-1. Ano? Gusto mo bang palitan ng isa sa dalawa? Haha. Cold smirk na tanong ni Braxton. Nang marinig ito, mahigpit na kumuyam ang mga kamao ni Ricardo. Kung hindi lang si Miranda ay nasa kamay pa rin ni Kevin, malamang nakagawa na siya ng hakbang. Hindi namin siya dinala dito, oh. Cameron probed and changed his tone, at the very least, we need to know if the child is still alive. Then we can talk about exchange hostages. Let us see the child. Nang matapos siyang magsalita, tumango si Braxton, okay. Siya ang nagayos na madala si Nora. Pagkasabi nun ay kinuha niya ang phone niya at nag-video call. Nang makita ang kanyang mga kilos, nanlamig ang mga mata ni Ricardo,
at nanlamig ang kanyang buong katawan, nakatitig ng diretso sa kanya. Lawson, gisingin mo yang brat na yan at ihatid mo siya. May gustong makakita sa kanya. Itinuro ni Braxton sa pamamagitan ng video call. Makalipas ang halos 10 segundo, lumingon siya. The phone screen towards Ricardo, nakita mo ba? Buhay pa ang anak mo. Pero one person for one person pa rin. Kung gusto mong ipagpalit ang anak mo, then we can talk about other conditions. Kabanata 546, Hindi Kinaugalian, Ricardo. Itinuon ni Ricardo ang kanyang tingin sa screen ng telepono at nakita niyang si Nora, pati na rin, ay nakagapos ng mga bakal at nakahiga sa likurang upuan ng isang kotse. Ang kanyang malalaking mata ay puno ng pagkalito at bakas ng takot. Gayunpaman, malinaw na wala siya sa anumang agarang panganib, na naging dahilan upang makahinga ng maluwag si Ricardo. Noong una niyang makita si Miranda kanina ay hindi niya nakita si Nora at bumilis ang tibok ng puso niya sa pag-iisip na baka may nangyari sa kanyang anak. How about it? Have you seen her now? Can we exchange hostages? Malamig na tanong ni Braxton. Ngumiti si Cameron at sinabing, no rush. I think we can discuss some cooperation besides exchanging hostages. Pagtutulungan. Nagulat si Braxton. Kevin stared blankly and chuckled, damn, what's there to cooperate with you guys? Ha! Syempre, meron. Kumpiyansa na nagsalita si Cameron, ayon sa orihinal niyang plano. Sa totoo lang, wala namang irreconcilable conflicts between our sides, right? You're targeting Ricardo just because he broke the leg of an insignificant person. Hindi gaanong mahalaga. Nagtaas ng kilay si Braxton. Tama. Sa mga eksperto na katulad mo, ang taong iyon ay dapat ituring na hindi gaanong mahalaga. Sa pagkakaalam ko, ang layunin ng pagbisita mo sa pagkakataong ito ay upang tuklasin ang Enigma Ruins. At sino ang nakakaalam kung anong uri ng panganib ang nasa loob ng site na ito? Bakit hindi ba natin pansamantalang isinasantabi ang hindi gaanong kabuluhang salungatan na ito at magsanib puwersa upang mag-imbestiga? Naiintindihan ninyong lahat ang prinsipyo na ang lakas sa mga numero ay mahalaga kapag nahaharap sa hindi kilalang mga panganib, hindi ba? Sabi ni Cameron sa malalim na boses. Sa pagbagsak ng mga salita ni Cameron, isang bakas ng interes ang lumitaw sa mga mukha ni na Braxton, Kevin, at ng iba pa. Hey, you guys wiped out the Cobra Syndicate, right? And you captured Colt. Now you want to talk about cooperation with us. At saka, may qualifications ka pa ba para makipagtulungan sa amin? Anong klaseng lakas ang taglay mo? Ngumuso si Kevin at malisyosong tanong. Napakunot noo si Cameron sa kanyang sinabi, nag-isip sandali, at pagkatapos ay nagsabi, bilang kondisyon para sa pagtutulungan, maipapangako ko na pagkatapos nito, palalayain natin ang mga nakakulong na miyembro ng Cobra Syndicate. Kung tungkol sa lakas, may kapangyarihan akong malapit. Sa isang Golden Core expert, at si Phoebe, ang young master ng Hudpid sect, ay isang Golden Core expert, mayroon ba kaming mga kwalifikasyon para makipagtulungan sa iyo? Ganun ba? Golden Core expert din tong babaeng to. Hudpid sect. Thirst. Ngumisi si Kevin habang nakatingin kay Phoebe, na nagpapakita ng matinding interes. Pansamantalang isinantabi ni Braxton at ng iba ang kanilang sobrang excited na isip at ang sobrang sabik na si Kevin. Pagkatapos nilang magpalitan ng tingin, bahagyang tumanggaw sila. Sila ay nagmula sa malayo pangunahin para sa Enigma Ruins. Kung ikukumpara doon, maging ang Cobra Syndicate ay hindi gaanong mahalaga sa mga eksperto sa kanilang antas. Tungkol naman sa hidwaan nina Xander at Ricardo. Parang hindi na gaanong banggitin ngayon. Si Xander mismo ang direktang pinatay ni Kevin, dahil lang sa nakita niyang nakakainis siya. Kapag nahaharap sa hindi kilalang mga guho, ang pagkakaroon ng ilang mas malakas na kaalyado ay talagang nagkakahalaga ng pagsasaalang-alang. Posible ang pagtutulungan, ngunit sa sandaling matuklasan natin ang anumang mapagkukunan o pagkakataon sa paglilinang sa loob ng Enigma Ruins, kukuha tayo ng 70%. Iminungkahi ni Braxton ang pangwakas na kondisyon pagkatapos ng mahabang panahon na pag-isipan.
Nang marinig ito, kumunat ang noo ni Cameron. You don't need to feel unbalanced. I'll tell you, tayong 5 ay mga Golden Core expert. Malamig na bumantong hininga si Braxton, ipinakita ang kanyang pangingibabaw. Nang marinig ito, nagbago ang ekspresyon ng mga tao sa panig na ito. Akala nila noong una ay si Kevin lang, ang pinuno, ang isang mid-level na Golden Core expert. Pero silang 5. Sa harap ng 5 eksperto sa Golden Core, kung mabaigo ang pagtutulungan, hindi sila makakalaban. Maging si Phoebe lamang, sa kabila ng kanyang mga advanced na katangian, ay hindi magkakaroon ng pagkakataon laban sa isang 1v5 na labanan. Habang nasa isip ang mga kaisipang ito, huminga ng malalim si Cameron at tumango, sinabing, sige, 70% it is. Kung gayon, magpalitan tayo ng mga hostage, di ba? Kevin. Nagsalita si Braxton at sinenyasan si Kevin. Malamig na ngumuso si Kevin, muling sinulyapan si Ricardo, at tuluyang nabuksan ang mga kadena ni Miranda. Go! Hakbang-hakbang at dahan-daang maglakad. Malamig na utos ni Braxton kay Miranda. Sa kabilang banda, saglit na kumislap ang mga mata ni Ricardo, at pinakawalan din niya si Colt. Pumunta ka. Tumalon sa tuwa ang puso ni Colt nang marinig ito at nagsimula na rin siyang maglakad. Ang dalawang hostage mula sa bawat panig ay nagsimulang maglakad ng dahan-dahan patungo sa kani-kanilang mga grupo, na nagpapanatili ng isang matatag na bilis. Sa sandaling ito, tensyonado ang mga ugat ng lahat. Ang hostage exchange na ito ay kumakatawan sa katapatan ng kooperasyon ng dalawang panig. Matapos ang 12 paghinga, nagdaan sina Miranda at Colt sa isa't isa. Sa mismong sandaling iyon, magkasabay na gumalaw si Ricardo at ang medyo may edad na babae na may magaspang na mukha. Swish! Si Ricardo, na orihinal na nakatayo doon, ay naging blur ng walang anumang babala at sumugod kay Miranda. Sa kabilang panig, ang nasa katanghaliang gulang na babae na may mga kilalang tampok sa mukha ay naka-charge din kay Colt ng buong bilis. Sa sandaling iyon, itinulak ni Ricardo ang kanyang bilis sa limitasyon. Nag-transform ang kanyang katawan sa isang bahid ng kidlat na naglalabas ng asul na electric glow. Ang katangian ng kulog sa loob ng kanyang katawan ay sumabog ng buong lakas, na naging dahilan upang siya ay hindi bababa sa 30% na mas mabilis kaysa sa nasa katanghaliang gulang na babae. Ricardo. Naramdaman ni Miranda ang paglalabos sa harap ng kanyang mga mata, at isang pares ng mainit na kamay ang humawak sa kanyang palso. Ang kaninang balisa niyang puso ay biglang kumalma sa isang iglap. Ang natitira na lang ay guilt kay Ricardo. Gayunpaman, walang oras si Ricardo. Sabihin kahit ano kay Miranda. Pagkatapos, hinawakan ang kanyang palso, ang kanyang kamay. Agad na nagsagawa ng medyo malumanay na puwersa, tinutulak ang kanyang awanet patungo sa Cameron, Phoebe, at sa iba pa. Si Ricardo mismo ay hindi tumigil sandali at nagpatuloy sa pag-charge patungo kay Colt. Damn it! Ang nasa katanghaliang gulang na babae, na 5 metro pa rin ang layo kay Colt, ay biglang nagbago sa kanyang ekspresyon at galit na nagmura. Sina Kevin, Braxton, at ang iba pa ay nagpakita ng magkahalong pagtataka at galit. Nagulat din sina Cameron, Phoebe, at iba pa. Walang sino man ang umaasa na si Ricardo ay kumilos sa ganitong paraan. Hindi lang ba niya sinubukang iligtas si Miranda kundi naglalayong mabawi ang kontrol kay Colt bilang isang hostage. Kinailangang aminin ng isa na ito ay medyo isang cost-effective na hakbang. Pero nagkaroon ba siya ng lakas para gawin iyon? Kung tutuusin, kaharap niya ang isang Golden Core expert. Ang pagkilos na ito ay katulad ng pag-agaw ng pagkain sa bibig ng tigre. Magwala ka. Sa sumunod na sandali, nahawakan na ni Ricardo si Colt. Habang hinihila siya nito patungo sa sariling katawan, binato niya ng suntok ang medyo may edad na babae. Malamig na bumantong hininga ang nasa katanghaliang gulang na babae at tinampol ang palad niya kay Ricardo. Boom! Sa isang muffled sound, isang nakakagulat na eksena ang naganap. Napaungol ang nasa katanghaliang babae at talagang napaatras siya sa suntok ni Ricardo. Kabanata 547 binuksan ang pagpasok.
Matapos mabangga ng medyo may edad na babae ang kamao ni Ricardo ay nakaramdam siya ng pamamanhid sa kanang braso. Lumipad pabalik ang kanyang katawan ng mahigit 10 metro bago tuluyang nagpakatatag. Bakas sa mukha niya ang kawalan ng katiyakan. Namula ang mukha nina Kevin at Braxton. Lalo na si Kevin, na nakatitig kay Ricardo na tila nagbubuga ng apoy, umikot ang ekspresyon sa galit. Sa kabilang banda, halata rin sa mukha nila Cameron at Phoebe ang pagkagulat. Nagulat sila sa biglaang pag-atake ni Ricardo at humanga sa lakas nito. Lalo na si Phoebe, ang kanyang magandang mukha ay nanlamig sa hindi makapaniwala habang nakatitig sa kanya. Ano? Nagawa ni Ricardo na patumbahin ang isang Golden Core expert sa isang suntok lang. Damn it! Hindi ba't pantay lang ang nagawa niyang labanan si Cameron? Noong una ay inakala ni Phoebe na pagkatapos makapasok sa Golden Core Realm, magagawa niyang madaig si Ricardo. Pero hindi niya akalain na ang bastard na ito ay talagang nagtago ng kanyang tunay na lakas minsan. Ricardo, what the F*******? Are you playing dirty? Namumula ang mga mata ni Kevin habang galit na nagmumura, naglalabas ng matinding hangarin sa pagpatay. Si Braxton at ang iba ay pinandilatan din ng galit si Ricardo. Ibigay mo si Colt. Nagngangalit si Braxton at sumigaw. Dalhin mo muna dito ang anak ko. Nanatiling walang kibo ang mukha ni Ricardo habang nagsasalita ito sa hindi mapag-aalinlangan ng tono. I don't give a damn. Ngayon, gusto kong makita kung mapapanatili mong ligtas ang asawa mo pagkatapos makipagpalit sa kanya. Patayin mo siya. Ngumuso si Kevin at malamig na nagmura kay Ricardo. Huwag kang gagalaw. Kung hindi, papatayin ko si Colt. Babala ni Ricardo sa malamig na boses. Sabi ko, dalhin mo rito ang aking anak, at maaari tayong mag-usap tungkol sa kahit ano. Go yourself. Kung may lakas ka ng loob, patayin mo siya. Nakakatakot ang ekspresyon ni Kevin. Wala siyang pakialam kung may hawak pang bihag si Ricardo. Nagbago ang ekspresyon ni Ricardo, at kinuha niya ang Glacial River Dragon Sparrow Blade mula sa kanyang special pouch, hinawakan si Colt, at humakbang pasulong. Swish! Sa susunod na saglit, pagkatapos na sisingilan ni Kevin patungo sa Ricardo, biglang nagbago ang kanyang atake, na direktang nakatutok kay Colt sa kamay ni Ricardo. Nahuli nito si Ricardo na hindi nakabantay. Hindi niya inaasahan na ang target ng pag-atake ni Kevin ay si Colt sa kanyang kamay. Sa tunog ng isang talam na tumutusok sa laman, ang espada ni Kevin ay tumusok sa puso ni Colt, ang malakas na puwersa na sumisira sa kanyang mga ugat. Kevin, ikaw. Nanlaki ang mga mata ni Colt, hindi makapaniwalang nakatingin kay Kevin sa kanyang harapan, nabaliw at nadistorbo ang ekspresyon nito. Laking gulat ng lahat ng naruroon nang masaksihan ang eksenang ito. Kevin, anong ginagawa mo? Nabaliw ka na ba? Malaki ang pagbabago sa mukha ni Braxton habang galit na tanong kay Kevin. Nakatayo doon ang nasa katanghaliang gulang na babae, tulala. Pinatay talaga ni Kevin si Colt gamit ang sarili niyang mga kamay. Na may tunog. Hinugot ni Kevin ang espada, umatras, at nginisyon, damn it, now there's no burden. Malaya tayong makakalaban. Braxton, patayin silang lahat. Napatay ni Ricardo si Colt, alam mo ba? Nang bumagsak ang kanyang mga salita, biglang nagbago ang mga ekspresyon ni Braxton at ng iba pa, sa wakas ay nahulog ang kanilang mga tingin kay Ricardo. Patay na si Colt, at wala na silang ibang pagpipilian sa ngayon. Ang tanging paraan ay, gaya ng sinabi ni Kevin, patayin si Ricardo at ang iba pa, at itulak ang kamatayan ni Colt sa ulo ni Ricardo. Atake. Malamig na sigaw ni Braxton sa kanyang mga kasama. Saglit, nilock ng 5 Golden Core expert ang kanilang aura kay Ricardo. Matapos suntukin ni Ricardo ang medyo may edad na babae kanina, hindi na naglakas loob na maliitin siya ni Kevin at ng iba pa. Nagpasya silang magsanib puwersa at pabagsakin ang taong ito ng may malakas na lakas. Nang makita ang sitwasyong ito, nag-alinlangan sandali si Phoebe, ngunit sa huli ay nagpasya na sumugod at tulungan si Ricardo. Phoebe, huwag mo akong tulungan. Ako na mismo ang hahawak sa kanila.
Kayo ni Mr. Hernandez kunin ang asawa ko at ang iba pa at umalis na kayo. Gayunpaman, sa sandaling iyon, nakatayo doon si Ricardo, ang kanyang tono ay mayabang na mapanghamon. At sa sumunod na segundo, kaharap ang 5 eksperto sa Golden Core, nagkusa siyang umatake. Binabrand ang Glacial River Dragon Sparrow Blade at I-activate ang Rich Soil. V. Unyielding form, nag-charge siya. Pasulong. Talagang sinadya niyang labanan ang 5 kaaway ng mag-isa. Samantala, sa kabila, isang figure ang tila lumitaw mula sa manipis na hangin sa pasukan ng yungib. Ang taong ito ay nakadamit ng basahan, may hawak na parang staff ng Soul Summoning Banner, na may mahinang pagwawalang bahala sa kanilang mga mata sa buhay. Sino ka? Sandaling natigilan ang ilang sundalong nagbabantay sa pasukan ng kuweba. Isang malupit na ngiti ang lumitaw sa mukha ng ascetic monk. Nang walang nakikitang paggalaw, sunod-sunod na bumagsak ang mga sundalo. Sa susunod na segundo, ang ascetic monk ay nagyabang sa kuweba. Makalipas ang kalahating minuto, tumayo siya sa harap ng malabo na light curtain, nagdagdag pa ng ilang bangkay sa ilalim ng kanyang mga paa. Kahit na ang mga hibla ng mga kaluluwa ay kinuha mula sa mga katawan ng mga sundalong ito at ikinulong sa loob ng Soul Summoning Banner. Dapat sapat na ang pagsasakripisyo sa mga kaluluwang ito, tama ba? Bulong ng ascetic monk sa sarili. Sa susunod na segundo, ipinasok niya ang Soul Summoning Banner sa lupa, umupo ng naka-crossleg, at nagsimulang umawit ng hindi malinaw at hindi maintindihang Sanskrit. Kung mayroong naruroon na may malalim na paglilinang, maaari nilang makita ang mga baluktot na multo na inilabas mula sa Soul Summoning Banner. Ang pasukan ng hadlang ng Enigma Ruins ay tila isang sakam na halimaw, na sabik na nilalamon ang mga kaluluwang ito. Habang hinihigop ang mga kaluluwa, unti-unting hamina ang lakas ng hadlang. Ang ningning ng malabo na liwanag na kurtina ay kitang-kitang lumabo sa mabilis na takbo. Buzz! Sa wakas, ang malabo na ilaw na kurtina ay ganap na nawala, na nagpapakita ng isang transparent na hadlang na kahawig ng isang matubig na kurtina. Ang pasukan sa barrier ay ganap na nakabukas. Kahit isang malakas na alon ang lumabas mula sa loob ng harang. Lumiwanag ang mga mata ng ascetic monk habang hawak niya ang kanyang Soul Summoning Banner at dirdiretsong pumasok. Nawala agad ang kanyang figure. Ngayon, walang sino man sa inyo ang makakapatay sa akin. Mamatay. Nag-iisang kinasuhan si Ricardo. Patungo sa 5 makapangyarihang golden. Mga dalubhasa sa core, nilaslas ang kanyang Glacial River Dragon Sparrow Blade. Patungo sa nangunguna sa Braxton. Gitling. Sa sandaling ito, nagpalabas siya ng maputlang dilaw na kinang, na may mga surge ng marahas na agos ng kuryente na umaagos sa kanyang katawan. Sa slash na ito, ang espasyo ay nanginig at napunit. Ang kapangyarihan nito ay napakalaki at mabangis na kahit na ang unang yugto ng Golden Core na si Braxton ay naramdaman ang kanyang puso na nanginginig sa takot. Direktang ginamit ni Ricardo ang Sky-Cleaving Startled Swan 8 form, na ginugugol ang 10% ng kanyang tunay na enerhiya. Desidido siyang pahirapan ang kanyang kalaban. Noong hindi pa niya nagising ang konstitusyon ng mayaman na lupa at kulog. Ang isang hakbang na ito, ang Sky-Cleaving Startled Swan 8 form, ay may kapangyarihang pumatay ng isang maagang Golden Core Stage Cultivator. Ngayon, na pumasok sa maagang yugto ng Golden Core, may isip lamang ang kapangyarihan ng parehong galaw. Ang kapangyarihan ng mayaman na lupa ay naging mas mabigat ang slash na ito. Dahil sa pagpapahusay mula sa Thunder Attribute, hindi ito mapigilan. Kabanata 548 si Kevin, ang nagbebenta ng kanyang mga kasamahan. Hinawakan ni Ricardo ang Glacial River Dragon Sparrow Blade sa kanyang kamay, na napapalibutan ng electric light at unstoppable power, at hinampa si Braxton na nasa unahan. Malaki ang pagbabago sa mukha ni Braxton nang harapin ang suntok na ito, nanginginig ang puso sa takot. Walang pag-aalinlangan, ginamit niya ang kanyang pinakamalakas na atake. Ang espada sa kanyang kamay ay pumutok sa gininto ang liwanag at lumundag ng mayamang gintong elementong katangian ng sinalubong nito ang suntok ni Ricardo. Klang!
Sa susunod na sandali, ang mga espada ay nagsalubong sa isang tumutusok na tunog. Naputol agad ang mahabang espada sa kamay ni Braxton. Ang marahas na dumadagandong na talim ay walang awang tumama sa ulo ni Braxton. Flop! Isang malaking ulo ang lumipad pataas sa langit. Isang Golden Core early stage powerhouse ang napatay ni Ricardo sa unang tingin. Pugutan ng ulo on the spot. Sa tuktok ng yugto ng core formation, kaya na ni Ricardo natalunin ang mga kalaban sa maagang yugto ng Golden Core. Ngayong siya ay matagumpay na nakalusot, ang paggamit ng kanyang pamatay na hakbang laban sa mga kalaban ng parehong antas ay parang may kinuha mula sa isang bag. Sa sandaling iyon, ang lahat ay natulala. Si Kevin, na akmang sasalakayin si Ricardo, kasama ang dalawa pang nasa katanghaliang gulang na lalaki at ang nasa katanghaliang gulang na babae, ay natigilan sa kanilang mga galaw. Hindi nila inaasahan na mapugat ang ulo ni Braxton sa isang welga lamang sa kanilang unang pagkikita. Hindi man lang sila nagkaroon ng pagkakataong kumilos. Nag-iwan ito sa kanilang apat na may gulat sa kanilang mga mukha, nakakaramdam ng lamig na gumagapang sa kanilang mga gulugod. Sa likod ni Ricardo, parehong namangha si Phoebe, Cameron, at ang iba pa. Si Phoebe, na nagbabalak na tumulong kay Ricardo, ay agad na pinawalang bisa ang ideya at hinayla si Miranda para tumalikod at umalis. Matapos ang kanilang unang pagkabigla, gumaan ang pakiramdam ni Cameron at ng iba pa. Si Simeon, sa partikular, ay may panatiko at mapagsamba na ekspresyon sa kanyang mukha. Sa kanyang puso, naramdaman niya na si Ricardo ang totoong mito. Apat pang strike. Sa sandaling iyon, tumayo si Ricardo, ang kanyang talam, ang Glacial River Dragon Sparrow Blade, ay nakatutok pababa habang nakatingin kay Kevin at sa tatlo pang nakayuko doon. Ilang patak ng dugo ang tumutulo lang sa talam. Sa kanyang mukha, isang ngisi ng pangingibabaw at kasamaan. Ang isang solong tao na nakatayo roon ay sapat na para mag-alinlangan ang apat na makapangyarihang eksperto sa Golden Core. Ilayana, magsama-sama tayo at saluhin natin siya. Nuno, Atticus, hulihin ninyong dalawa ang asawa niya. Hindi ako naniniwalang mahahati pa niya ang atensyon niya. Atake! Bulong ni Kevin sa tatlo pa sa sandaling ito. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na hindi sigurado. Naramdaman ni Kevin na nasa kanya ang pangunahing pinagtutuunan ni Ricardo. Hindi niya namamalayan na siya ang pangunahing target. Ilang saglit ay umikot ang isip niya. Nang matapos siyang magsalita ay tumanggo naman ang tatlo. Ang nasa katanghaliang gulang na babae ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sumugod sa Ricardo kasama si Kevin, na pinakawalan ng buong lakas ng kanyang maagang Golden Core stage strength. Sinamantala ng dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki si Ricardo mula sa kaliwa at kanan, dumiretso sa mga tauhan ng militar na nasa likuran niya. Sinadya nilang agawin si Miranda mula sa ilalim ng proteksyon ni Phoebe. Malamig na sumangot si Ricardo at agad na lumipad pabalik, papalapit kay Miranda at sa iba pa. Determinado siyang pigilan sila sa lahat ng paraan. Swish, swish. Kasabay nito, dalawang blade lights ang pinakawalan, na humahampas kay Nuno at Atticus ayon sa pagkakasunod. At sa sandaling ito, isang malakas at hindi pangkaraniwang pagbabago-bago ang biglang lumitaw, na nagmumula sa isang lugar na 12-dosenang milya ang layo. At ang direksyon kung saan nagmula ang pagbabago-bago ay eksaktong lokasyon ng kampo ng Enigma Ruins. Nadama ni Ricardo at ng iba pang mga magsasaka ang alon ng pagbabago-bago. Anong klaseng fluctuation ito? Naningkit ang mga mata ni Phoebe nang may nahulaan. Boom, boom. Sa sandaling ito, sina Nuno at Atticus, na nakaharap sa dalawang blade lights na dumarating sa kanila mula sa Ricardo, ay naglunsad din ng kanilang sariling mga pag-atake. Isang sword shadow at isang fist imprint ang nakita, ayon sa pagkakasunod ay humarap sa mga pag-atake ni Ricardo. Gayunpaman, sa sandaling iyon ang kanilang nakipag-ugnayan, ang mga pag-atake. Pinakawalan ng dalawang nakatago. Words mula sa pamilya Willis ay direkta. Nakakalat sa pamamagitan ng Talem Lightly. Gitling. Kahit na sila ay nasa maagang yugto ng Golden Core, ang kanilang mga pag-atake ay tila nasa isang ganap na naiibang antas mula sa mga pag-atake ni Ricardo.
Kaagad pagkatapos, ang momentum ng blade lights ay hindi nabawasan, walang awa na dumikit sa dalawang lalaki. Kahit na sinubukan ng dalawa na ipagtanggol ang kanilang sarili, ang kanilang mga katawan ay pinalipad, bawat isa ay naglalabas ng isang bibig ng dugo. Si Atticus ay nagkaroon ng malaking sugat sa kanyang tiyan dulot ng liwanag ng talem. Nang makita ang eksenang ito, namutla ang ekspresyon ng mukha ni Kevin na nabaluktot dahil sa paggamit ng droga. Ang kanyang mga mag-aaral ay nagkontrata ng husto. Pagkatapos, bigla siyang nagpalit ng direksyon at kumari pa ng takbo patungo sa ibang direksyon. At sa sandaling ito, habang si Atticus at Nuno ay napilitang bumalik sa pamamagitan ng pag-atake ni Ricardo, ang nasa katanghaliang gulang na babae ay mabilis na lumapit kay Ricardo. Nuno, Atticus, hulihin mo na ang iba. Pipigilan namin siya ni Kevin saglit. Kevin. Sigaw ng nasa katanghaliang gulang na babae, ngunit nang makarating siya sa Ricardo, bigla niyang napagtantong wala na ang kanyang kasama. Saglit na nagbago ang mukha niya, puno ng galit at pagtataka. Mamatay. Sa sandaling iyon, ang mga mata ni Ricardo ay napuno ng layunin ng pagpatay habang inihagis ang kanyang talem patungo sa ulo ng nasa katanghaliang gulang na babae. Ang katawan ng babae ay nagbuga ng bughaw na liwanag habang ang kanyang panghabambuhay na lakas ay bumubulusok, at ginamit niya ang kanyang espada na may tumataas na tunay na enerhiya sa itaas ng kanyang ulo, sinusubukang hadlangan ang welga. Klang! Ang Glacial River Dragon Sparrow Blade. Swordod matatag laban sa kanya. Biglang lumiit ang figure ng nasa katanghaliang gulang. Pagbagsak sa kanyang mga tuhod gamit ang Vel. Net. Isang kulog. Gitling. Ang lupa sa ilalim ng kanyang mga tuhod ay bumuo ng dalawang malalaking bunganga. Ang pag-atake ni Ricardo ay naglalaman ng kapangyarihan ng rich soil, na ginagawa itong hindi kapani-paniwalang mabigat, na nagdadala ng puwersa na 10,000 gramo. Ang mukha ng nasa katanghaliang gulang na babae ay puno ng isang nakakatakot at desperado na ekspresyon habang siya ay lumuhad sa lupa, na pagtantong siya ay tapos na. Sa sandaling ito, hindi lang nabasag ang kamay niya sa impact, nakaramdam din siya ng pamamanhid sa buong katawan. Bagamat pansamantalang nakaharang ang kanyang espada sa welga ni Ricardo, napalihis din ito. Kaya, paano niya mahahadlangan ang susunod na welga? Kevin, hindi ka magtatapos ng maayos. Ang nasa katanghaliang gulang na babae ay sumigaw na puno ng hindi pagpayag, hinanakit, at galit, habang ang malakas na alon ng enerhiya ay umaagos mula sa kanyang katawan. Biglang lumaki ang medyo overweight niyang katawan. Nagbago ang ekspresyon ni Ricardo, mabilis na umatras. Damn it! Itong nasa katanghaliang gulang na babaeng ito ay talagang magpapasabog din sa kanyang golden core. Boom! Sa sumunod na sandali, na sinabayan pa ng mahinang tunog, agad na sumabog ang katawan ng nasa katanghaliang gulang na babae. Nakakakilabot na tunay na enerhiya at enerhiyang katangian ng tubig, na may halong laman at dugo, nakakalat sa lahat ng direksyon. Si Ricardo, na umaatres, ay agad na naalis sa lakas na ito. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, naabot na niya ang Golden Core Realm at na-activate ang Rich Soil Unyielding Form, na lubos na nagpahusay sa kanyang depensa. Noong huling pagkakataon, nang protektahan ng Golden Core Expert sa tabi ni isa ang kanyang sarili sa pamamagitan ng self-detonation, si Ricardo ay halos mabuga ng hangin at nahulog sa isang kritikal na estado. Ngunit sa pagkakataong ito, ang pagpapasabog sa sarili ni Ileana ay nagdulot lamang sa kanya ng isang subo ng baliktad na dugo, at ang kanyang mga sugat ay hindi naman malubha. Nuno, kumalat at tumakas. Sa sandaling ito, nagsikip ang mga mag-aaral ni Atticus, at siya ay sumigaw. Sa orihinal na planong ipagpatuloy ang pag-atake, agad siyang nagbago ng direksyon at tumakas sa kabilang direksyon. Kabanata 549 na pagpasok sa pugad ng kasalungatan. Sa sandaling ito, nakita ni Atticus ang pagpapasabog sa sarili ni Ileana na nagdulot lamang ng maliliit na pinsala kay Ricardo, at isang salita ang pumasok sa kanyang isipan, abnormal. Masyadong abnormal ang batang ito. Ang kanyang depensa at pisikal na lakas ay umabot sa kahangahangang antas. Para sa isang Golden Core expert na mapilitan sa self-detonation,
Ito ay masasabing isang huling desperadong hakbang. Sobrang sukdulan, at gasgas, lang ang ibinigay nito sa kanya. Madaling pinabagsak ng batang ito si Braxton sa isang strike, na nagpapakita ng hindi kapani-paniwalang kapangyarihan sa opens iba. Impeccable din ang depensa niya. Wala bang kahinaan ang batang ito? Dahil dito ay nawala ng pag-asa si Atticus, nawalan ng pag-asa na labanan si Ricardo at piniling lumiko at tumakas ng direkta. Sa ngayon, patay na sina Braxton at Ileana, at nakatakas na si Kevin. Si Ricardo, nag-iisa, ay nagdala sa 5 eksperto sa Golden Core na ito sa napakalungkot na kalagayan. Ano ang silbi ng ipinagpatuloy nilang dalawa ang pag-aaway? Hindi man lang kailangan ni Nuno na ipaalala ni Atticus sa kanya. Ganoon din ang reaksyon niya sa kasama. Pumunta silang dalawa sa magkaibang direksyon, gamit ang lahat ng kanilang lakas para tumakas. Saglit na nag-alinlangan si Ricardo, sumangot ng malamig, at hindi na sila hinabol pa. Ricardo, huwag mo silang habulin. Parang may kakaiba sa sira na yan. Agad na paalala ni Phoebe. Tumango si Ricardo at tumingin sa direksyon na iyon na may malamig na pagkislap sa kanyang mga mata. Sa kabilang banda, si Kevin, bilang isang mid-level na eksperto sa Golden Core, ay may malinaw na pagtatasa at pag-unawa sa lakas ni Ricardo matapos masaksihan ang kanyang dalawang pag-atake. Naunawaan niya na kahit siya mismo ay tiyak na hindi kapareha ni Ricardo. At naramdaman ni Kevin na siya ang pangunahing target ni Ricardo. Matapos direktang maalis si Ileana, naramdaman niya ang kakaiba at matinding pagbabago-bago at nagmamadaling tinungo ang kampo kung saan matatagpuan ang Enigma Ruins, gamit ang kanyang bilis ng husto. Ang layo na 100 kilometro ay ilang minuto lamang para sa isang dalubhasa sa Golden Core. Pagkarating sa kampo, si Kevin, na umaasa sa kanyang pangunawa sa enerhiya, ay sumugod sa kuweba. Sa loob ng kuweba, maraming mga sundalo mula sa kampo ang nakapansin sa sitwasyon at sumugod. Si Kevin, walang awa, ay pumunta sa pasukan ng harang. Nang sumunod na sandali, nagtatakang tumitig siya sa bakana ng harang at kinagat ang kanyang mga ngipin bago pumasok. Sigurado si Kevin na hinding-hindi siya bibitawan ni Ricardo at walang humpay na hahabulin siya para mahuli siya, lahat para sa kapakanan ng kanyang anak. Kaya, sa loob ng Enigma Ruins, posibleng ito ang tanging ligtas na lugar ng pagtataguan. Sa labas, alam ni Kevin na malamang na hindi siya makakatakas. 10 minuto pagkatapos niyang makapasok, dumating na rin sa kuweba sina Cameron, Ricardo, at ang iba pa. Nang makitang lubhang sugatan ng mga sundalong nakatalaga rito, namutla ang mukha ni Cameron sa galit. Anong nangyari? Malamig na tanong ni Cameron. Mr. Hernandez, bumukas ang barrier entrance. Isang kakaibang mukhang ascetic monk ang pumasok sa loob ng kampo at pumasok sa barrier. At ngayon lang, pumasok din ang isang makapangyarihang eksperto. Nagulat ang isang opisyal ng labanan na may time na ekspresyon. Nabuksan. Tinitigan ni Cameron ang ngayon ay transparent na pasukan at bamulong na may hindi tiyak na ekspresyon. Pumasok na rin tayo. Sabik na sabi ni Phoebe. Samantala, tumingin si Ricardo kay Miranda at sinabi sa malalim na boses, "Darling, nakatakas si Kevin sa loob, at determinado akong pumasok at hulihin siya at ipagpalat siya kay Nora." Tumigil siya sandali bago nagpatuloy, "Will you come with me?" Kahit na ang lahat sa loob ng harang ay hindi alam, at maaaring may mas malaking panganib na naghihintay, hindi rin maiiwan ni Ricardo si Miranda sa labas. Huwag kalimutan, nakatakas din ang 2 Golden Core expert mula sa nakatagong pamilyang Willis. Kaya, maaari lamang niyang piliin na isama si Miranda. Kahit na may mga panganib, sila ay haharapin ng magkasama. Walang pag-aalinlangan na tumango si Miranda, okay. Hanggat makakasama niya si Ricardo, walang takot na nararamdaman ng Diyos ang CEO, kahit buhay at kamatayan ang kanilang kinakaharap. Okay. Tumango si Ricardo. Habang si Cameron, si Phoebe, at ang iba ay nag-iisip at nag-aalangan pa, hindi na siya nag-aksaya ng oras at hinayla ang kamay ni Miranda, dirdiretsyong sumugod sa harang. Sa bahagyang pagkahilo at pagkapunit sa kanyang katawan, biglang nagbago ang paningin ni Ricardo,
at napadpad siya sa isang hindi pamilyar na kapaligiran. Ang kalangitan dito ay madilim, at ang buong espasyo ay may kakaibang lilang kulay. Ang paligid at ang mga halamang tumutubo dito ay may madilim na kulay ube, at may ilang hindi matukoy na mga halaman. Ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa ay madilim na pula, na parang may bahid ng dugo. Ngunit ang lahat ng ito ay pangalawang bagay. Ang talagang ikinagulat ni Ricardo ay nawala si Miranda sa kanyang tabi pagkapasok nila. Hiwalay na silang dalawa. Ang sitwasyong ito ay medyo katulad sa personal na pagsubok na naranasan nila noong Clan Grand Competition. Nang pumasok si Ricardo at ang kanyang grupo sa Sacred Medicine Valley, random din silang nagkahiwalay. Damn it! Anong klaseng lugar ito? Miranda, please be safe. Nagmura si Ricardo sa ilalim ng kanyang hininga, pagkatapos ay mabilis na pinigilan ang kanyang aura at sinimulang hanapin ang bakas ni Miranda. Sa labas, naghanda si Cameron, Phoebe, at ang iba pa at pumasok din sa harang ng Enigma Ruins. Kabilang dito si Simeon at ang mga miyembro ng Dragon Sword Brigade, gayon din ang ilan sa pinakamalakas na miyembro ng Skyguard Battalion ni Cameron. Sa isang lambak na puno ng kakaiba. Lila-pulang mga halaman, ascetic monk. Si Van Arrow, nakayapak at hawak ang Soul Summoning Banner, ay gumagamit ng konsentrasyon ng espiritual na enerhiya sa espasyo upang maghanap ng isang bagay. Isang walang alinlangang may hinanakit na espiritu ang sumugod sa kanya, sumisigaw. Huminga ng masama si Van Arrow, pinagpag sa kanyang kamay ang Soul Summoning Banner, at nakuha ang sama ng loob na espiritu sa loob nito. Bahagyang kuminang ang Soul Summoning Banner, naglalabas ng aura na tila lumakas. Tapikin, tapikin, tapikin. Sa sandaling ito, tumunog ang mga yabag. Kahit na sadyang magaan ang mga yabag, si Van Arrow, sa kanyang makapangyarihang lakas, ay natukoy pa rin ang mga ito. May nakapasok na buhay. Hihihi. Isang hitsura ng interes ang lumitaw sa mukha ni Van Arrow habang siya ay tahimik na naglalakad patungo sa direksyon ng mga yapak. Ilang buntong hininga ang lumipas ay napaharap siya kay Kevin na nakatakas dito. A cultivator from Priosia. Hello. Kakaibang ngiti si Van Arrow. Sandaling natigilan si Kevin habang nakatingin sa kakaibang mukhang tao sa harapan niya, puno ng pagtataka at hinala ang mukha nito. Hindi niya makita ang ibang tao, ngunit nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na panggigipit mula sa kanya. Sino ka? Nagtatakang tanong ni Kevin. Binuksan ko itong Nest of Malevolence. Pumasok ka, at tinatanong mo kung sino ako. Kung wala ang pahintulot ko, sinong pinayagan kang pumasok? Kaya, mamatay. Malisyosong tumawa si Van Arrow. Sa susunod na sandali, isang gintong liwanag ang sumilay sa kanyang palad habang siya ay humampas kay Kevin. Sa loob ng palm imprint, ilang masalimuot na pattern ng Sanskrit ang tila kumikislap. Malaki ang naging pagbabago ng mukha ni Kevin nang humarap sa hampas na ito. Hindi niya inaasahan na hahanapin ng ibang tao ang kanyang buhay ng walang pag-aalinlangan. Kabanata 550 Paglilinang ng Evil Soul. Dragon Descending Sword Technique. Sa harap ng hampas ng palad ni Van Arrow, direktang ginamit ni Kevin ang kanyang trump card. Ibinaba niya ang kanyang espada, at ang enerhiya ng espada ay nag-transform sa isang hugis dragon na anino ng espada, bumaril patungo sa gininto ang imprint ng palad. Sa sumunod na sandali, ang anino ng espada na hugis dragon ay agad na naglaho, naiwan ang tatak ng palad na may 80% pa ng kapangyarihan nito, na mariing damapo sa katawan ni Kevin. Sa kabutihang palad, bago umabot sa kanya ang pag-atake, na-activate niya ang bagay na Nagel iligtas buhay na ibinigay sa kanya ng Wicked Bone. Ito ay isang maliit na anteng-anteng na hugis figuran na tinatawag na Substitute Life Talisman, na makakatulong kay Kevin na makayanan ang isang nakamamatay na pag-atake. Habang dinudurog niya ang figuran anteng-anteng, isang ilusyon ng isang tao ang lumitaw sa kanyang harapan, kinuha ang suntok sa kanyang ngalan. Boom! Sa mahinang tunog, lumipad pa atros ang katawan ni Kevin ngunit hindi siya nasaktan. Gayunpaman, kahit na, si Kevin ay natakot sa kaibuturan. Sa pagtingin sa titig ng ascetic monk sa kanyang harapan, siya ay napuno ng matagal na takot. Ikaw!
Isa ka bang nascent soul expert? Gulat na bulalas ni Kevin. Nagtaas ng kilay si Van Arrow dahil sa pagtataka at sinabi sa malalim na boses, hindi ko inaasahan na mayroon kang ilang mga diskarte. Gayunpaman, ilang beses mo ba magagamit itong paraan mo na Nagel iligtas buhay? Napalunok ng kaba si Kevin at agad na nagtanong, bakit? Bakit gusto mo akong patayin? Wala naman tayong hinaing. Simple lang. Ang pagpatay sa iyo at pagsipsip ng iyong kaluluwa ay magpapalakas sa aking soul summoning banner. Malaki ang iyong lakas, umabot sa Golden Core Realm, at ang iyong kaluluwa ay dapat na mas malakas kaysa sa isang ordinaryong tao. Ikaw ay isang mahusay. Pagpapakain para sa aking banner. Tinitigan ni Van Arrow si Kevin, puno ng masama at malupit na tingin ang mga mata nito. Nang marinig ito, namutla ang mukha ni Kevin, at agad na lumamig ang excitement sa mga gamot na ininom niya. Hindi. Huwag mo akong patayin. Pareho tayo sa iisang bangka ngayon. Kung hindi ako nagkakamali, ang mga katawan ng mga sundalo sa labas nang pumasok ako, ikaw ba ang lumikha? Gulong-gulo ang isip ni Kevin sa mga sandaling ito. Alam niyang sa nakakatakot na lakas ng kalaban, hindi siya makakatakas kung susubukan niyang tumakbo. Maaari lamang siyang umasa sa kanyang kagalingan sa pagsasalita at sa lahat ng mga kondisyon na magagamit niya para hikayatin siya. Tama. Pinatay ko sila. So ano? Tumango si Van Arrow, na nagpapakita ng interes habang nagtatanong. Sa puntong ito, hindi siya nagmamadaling patayin si Kevin at handa siyang marinig ang kanyang sasabihin. Kung tutuusin, hindi rin makatakas ang taong ito mula sa Prayosha. Lahat sila ay mga sundalo mula sa Prayosha. Sa paggawa nito, talagang sinasalungat mo ang militar ng Prayosha. Masisiguro kung papasok din ang militar ng Prayosha, at kabilang sa kanila ang mga napakalakas na magsasaka. At kaaway din ako ng militar ng Prayosha. Sabi nga sa kasabihan, ang kalaban ko ay kaibigan ko, hindi ba? Mapang-akit na sabi ni Kevin. Nang marinig ito, isang bakas ng kawalang interes ang sumilay sa mga mata ni Van Arrow. Tila wala man lang siyang interes na makipagsanib puwersa kay Kevin. Makapangyarihan ang mga cultivator mula sa Prayosha military. Tanong ni Van Arrow. Siya ay nagmamalasakit sa antas ng lakas sa hanay ng militar ng Prayosha, kung mayroon mang mga individual na maaaring magbanta sa kanya. Hindi ako sigurado sa mga detalye. Ngunit madali nilang mapatay ang mga eksperto sa Golden Core sa isang strike. Saglit na kumislap ang mga mata ni Kevin nang malabo itong sumagot. Nakikita ko. Bahagyang tumango si Van Arrow, walang pakialam na sinabi. The next moment, he stared at Kevin with a hint of killing intent in his eyes. So, isa ka lang napatay sa isang iglap. Anong halaga ko sa pakikipagtulungan sa iyo? Magiging pabigat ka ba sa akin? Nang marinig ito, mabilis na umiling si Kevin at sinabing, hindi. Bukod sa pagtulong sa iyo na harapin ang iba pang makapangyarihang miyembro ng militar ng Prayosha, malaki rin ang magagawa ko sa iyo. Anong magagawa mo? Tanong ni Van Arrow na may kasamang malamig na panunuya. Maaari kitang tulungang maghanap ng mga tao, mapilit na sagot ni Kevin, na naglabas ng isang bagay na parang compass mula sa kanyang katawan at itinuro ito kay Van Arrow. Maaaring masubaybayan ng kumpas na ito ang aura ng mga buhay na nilalang. Kung nais mong sumipsip, mga kaluluwa upang palakasin ang iyong paggamit. Imbes na umasa sa swerte, matutulungan kitang maghanap ng ibang buhay na tao, paano na? Itong compass ay ibinigay sa akin ng aking lolo sa tuhod. At kinilala ako bilang Panginoon nito. Ako lang ang makakagamit nito. Guro, iligtas mo ang aking buhay, at maaari kitang tulungan na makahanap ng mas maraming buhay na tao sa loob, na nagbibigay ng pagkain para sa iyong banner na summoning ng kaluluwa. Ano sa tingin mo? Panay ang hawak ni Kevin sa compass, at ang pointer dito ay nanginginig ng ilang beses, na nakaturo sa isang tiyak na direksyon. Bilang apo sa tuhod ni Wicked Bone, natutunan din ni Kevin ang ilang hindi karaniwan na pamamaraan mula sa Wicked Bone. Nagdala siya ng maraming artifacts na ibinigay sa kanya ng Wicked Bone, at ang Living People Compass ay isa na rito. Sa pagkakataong ito,
Isang bakas ng interes ang sa wakas ay lumitaw sa mukha ni Van Aero habang dahan-dahan siyang tumango at sinabing, "Good. I'll spare your life. Sana ay talagang epektibo itong compass mo. Kung hindi, huwag kang mag-alala." Napabuntong hininga si Kevin, ng kaluwagan at pilit na ngumiti sa kanyang mukha. Bagamat siya ay may rebelding personalidad, ito ay kapag kaharap lamang ang mahihina. Ngayon, sa harap ni Van Aero, na maaaring pumatay sa kanya sa isang iglap, naunawaan ni Kevin ang kahalagahan ng kompromiso. Pagkalipas ng 5 minuto, kasunod ng direksyon na ipinahiwatig ng Living People Compass, hindi inaasahang nakita nila ang ilang figure na gumagala ng walang patutunguhan. Ang mga individual na ito ay nakasuot ng uniforming pang-combat at mga miyembro pala ng Skyguard Battalion. Nang makita sila, ngumiti si Kevin at sinabing, "Master, nakikita mo ba? Hindi ka binaygo ng aking Living People Compass, di ba?" Isang malupit at nasisiyahang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Van Aero. Kahit na ang mga taong ito ay mahina, ito ay mas mahusay kaysa sa wala. Pagkasabi niyan, naglakad siya ng walang sapin patungo sa mga miyembro ng Skyguard Battalion, na tila casual na naglalakad. "Sino ka?" Sa sandaling ito, napansin siya ng mga miyembro ng Skyguard Battalion at may sumigaw sa alarma. "Ako ang mag-aangkin ng inyong mga kaluluwa," sabi ni Van Aero na may kasamang ngiti. Bang! 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 Nang marinig ito, nagbago ang ekspresyon ng mga miyembro ng Skyguard Battalion at agad na pinaputukan si Van Aero. Gayunpaman, ang mga bala ay nag-iwan lamang ng ilang mga puting marka sa katawan ni Van Aero at hindi ito makapinsala sa kanya. Boom! Sa susunod na sandali, itinanim ni Van Aero ang Soul Summoning Banner sa lupa, ang kanyang mga mata ay naging kulay abu-puti na nanginginig habang siya ay umaawit ng isang bagay. Ang mga galaw ng mga sundalo ng Skyguard Battalion ay biglang natigil, at ang kanilang mga baril ay nahulog sa lupa habang ang kanilang mga ekspresyon ay namilipit sa matinding paghihirap. Mabilis na nawala ang ningning sa kanilang mga mata. Thud! 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 Sa mahinang tunog, ang mga sundalong ito ay sapilitang hinuberan ng kanilang mga kaluluwa, at ang kanilang walang buhay na mga katawan ay nahulog sa lupa. Ang kanilang pisikal na katawan ay may sigla pa rin, ngunit sila ay naging mga balat lamang. "Let's go, continue." Kinaweyan ni Van Aero ang kamay kay Kevin, nakakatakot ang ngiti nito. Sa pagtingin sa masasamang soul cultivator na ito, hindi maiwasan ni Kevin na makaramdam ng lamig sa kanyang gulugod, na puno ng takot.